Guys, ayan po, welcome back to my channel. So, kumusta naman kayo guys? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And pwede nyo rin guys panoorin yung mga dati nating videos kasi timeless naman po lahat yan, okay? So ayan guys, maraming salamat po. Ayan, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, tignan natin kung ano ba ang inyong daily love reading. Sino ba itong masasagap natin? Ito po yung energy mo, ito yung sa person mo. So sa mga nagtatanong pala guys kung paano po magpa-private reading, ay iwan ko na lang yung link sa atin pong description box below or pwede nyo ako guys i-direct message sa akin pong Facebook, no? Jade Tarot. Okay, so ayan guys. Tignan natin energy mo. Okay, nararamdaman mo sa person mo? 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 Ano naman ang nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon? So, ayan guys, maraming salamat po pala sa bumati po sa akin ng happy birthday. Ayan. Happy birthday rin po sa mga may birthday ngayong Aries season. Okay, happy birthday. Or kung ikaw ay may kamag-anak na Aries, no? So, happy birthday sa kamag-anak mo. Okay. Nararamdaman ni person sa iyo? Nararamdaman ni person. Nararamdaman ni person. Okay. Tignan natin, guys. Okay. Ano ang nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon? Oh my God. Lagyan na tayo na oh my God, no? Kasi guys, tignan mo naman, oh. Ito yung love. Yung cup. Ito yung opportunity. So, siguro nakikita kanya na isang, para bang may potential. Or someone na para bang may opportunity siya sa inyo. Pwedeng kaya mo siyang tulungan pagdating sa kanyang success. Pwedeng sa pamumuhay. Pwedeng may tulungan. Okay? Pero guys, naiiwan kasi yung love. Pwedeng ikaw nafe-feel mo, mahal ba ako ng person ko or baka ginagamit lang ako? Okay, so titignan natin guys kasi ito yung pagmamahal niya sa iyo pero tinatalikuran niya. Okay? So yung nararamdaman sa inyo ng person mo guys, pinupurso kanya kasi pwedeng dahil may pakinabang or may na ibibigay ka sa kanya. Okay? So titignan natin guys, bakit ganyan? Ano ang tingin niya sa inyo? 7 of Cups. So option. Okay, yung tingin ng person mo sa iyo ngayon, isa ka sa mga option niya. Okay, mararamdaman nyo yan guys, bakit hindi ka binibigyan ng label na tong taong to? Or bakit parang naguguluhan pa rin siya? Kung karelasyon mo siya guys, pwedeng wala siyang time. Marami kasi siya guys, pinagkakaabalahan, 7 of Cups. Ibig sabihin, marami siyang gustong mangyari. Or pwedeng, pinupurso niya guys yung pangarap niya. Okay, mataas ang ambisyon ni person, kaya hindi kanya masyado napapansin. Parang tinalikuran kanya. Yung iba sa inyo guys, baka hiwalay na kayo. Kasi yung person mo, nag-focus po siya sa kanyang mga ambition sa buhay. Okay? So, titingnan po natin ano naman po ang action ni person dito sa inyong connection. Page of Swords. So, actually guys, inaaral naman niya eh. Okay? Inaaral naman niya etong connection nyo. Kung makita nyo, yan may mga idea siya. Kumbaga, hindi siya magsisettle for less. Okay? Hindi kanya ipupurso kung wala kang para bang wala kang maibibigay sa kanya, something like that. So guys, kung ikaw nararamdaman mo na ginagamit ka ni person guys, maging kayo guys, mapanuri. Okay? Yung iba rito na dumadanas sa matinding struggle pagdating sa relationship, pwedeng nararamdaman nyo yan guys, parang ginagamit lang ako nitong taong to. So yun yung nafe-feel ko. Okay? Page of Swords eh. May cups naman tayo, pero tignan nyo naman guys, tinatalikuran pa, tapos option pa.
So, ang cups kasi guys, love yan. Okay? Ibig sabihin, may pagmamahal sa si person mo, pero yung pagmamahal na yun guys, may intention. Okay? So, Page of Swords, inaaral naman niya eh. Pinag-aaralan niya tong connection yung dalawa. Or yung iba sa inyo guys, baka nililigawan mo pa lang tong taong to. Pwedeng babae pala to, no? Or pwedeng manliligaw mo. Okay? Or baka ikaw to, marami kang option. So, titignan natin guys, ano naman po yung magiging outcome. Meron tayong the wheel. Ibig sabihin, mukhang magiging okay naman daw. Siguro hindi lang talaga magiging madali. Ganun naman siguro talaga lahat guys eh, di ba? Inaaral kung may potential ba yung taong yon, di ba? Siguro mataas lang talaga yung standard ni person. So, pasok ka sa standard niya. O, di ba? Okay, so pwede rin kasi guys na itong person mo, nung una hindi ka naman niya ganun kamahal talaga. Inaral lang talaga niya, no? Hanggang sa natutunan kang mahalin itong taong to. Nandito yung Wheel of Fortune, may pagbabago. Sabihin, may progress na nangyayari. Doon sa nararamdaman niya, pwede nag-e-explore siya. Sige, titignan natin guys, bakit niya to nafe-feel, no? Oh, di ba? Knight of Cups, siguro kasi guys, ito is someone from the past, tapos bumabalik sa inyo, tapos ikaw hindi makapag-decide. Queen of Pentacles, kasi kaya ganito yung person mo na nagagawa kanya guys option. Ayan, paraanin natin yung tricycle. Okay. Okay, so guys, kaya ka guys nagagawang option ni person kasi pwedeng seryoso siya sa inyo that time. Okay, kasi Queen of Wands eh. Temptation. Ayan. Okay, Queen of Wands, temptation. Parang niligawan ka na nito dati. Tapos bumabalik siya sa inyo. Ito yung sinasabi para bang niligawan ko na dati. Ngayon bumabalik ako. Pero yung nararamdaman pala sa inyo guys ng person mo, hindi na siya guys katulad ng dati na para bang nabaliw siya sa inyo. Okay, na hinabol-habol ka niya. Okay? So mararamdaman yun guys, parang nagbago tong taong to. Okay, so sa side ng person mo, malakas ang water sign eh. Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. So, si person mo guys, napapaisip ka eh. May mga duda ka, baka meron siyang iba. Ganon, baka may iba na siya, may babae siya, or may lalaki siya. Kasi hindi na siya ganon guys kaano eh. Hindi na siya ganon ka-attached dun sa connection yung dalawa. And napipil ko naman. Tignan mo naman, yes, kasi Seven of Cups eh, meron siyang ibang option. Hindi lang ikaw. So, maaaring meron nga siyang ibang tinitignan, guys. Pero hindi natin siya matawag na third party pa sa ngayon. Kasi, parang tinitignan pa lang, guys. Pinag-aaralan pa lang niya. Okay? Nandun pa yung ahas, oh. So, meron talaga, guys, tukso. Okay? So, maaaring ang nagiging conflict mo rin, guys, sa person mo is yung family nito. Okay? Yung person mo guys, gusto niya mag-reach out sa inyo eh. Kung wala kayong pag-uusap na, gusto niya mag-reach out sa inyo. Kasi meron, ayan, nakita ko kasi guys yung message dito. Yun nga lang, may nagpipigil sa person mo. Tignan natin guys, ano naman yung nararamdaman mo sa person mo. Knight of Pentacles, mabagal. Walang plano, puro siya pangako. Wala naman siya guys natutupad. Okay? Ganun yung pinapakita sa akin. Puro lang siya guys pangako. Wala naman siyang tinutupad sa mga pangako niya. Okay, so titingnan natin guys ano naman po yung tingin mo sa person mo. Oh, nilagay ka lang niya sa alanganin. Para bang pinakilig tapos iniwan. Ganun yung nafe-feel ko guys. Kumbaga para bang nai-stuck ka dito. Yung tingin mo sa kanya guys, someone na manluloko, inabandon na kanya, iniwan kanya sa ere. Nung panahong minahal mo tas bigla kanyang iniwan. Okay, minahal mo ng sobra tas iniwan kanya. Okay, may paglayo talaga guys kasi pinurso niya yung ambition niya. And I think guys, masakit para sa inyo. Okay, kasi tignan mo naman, Eight of Swords, na-stuck ka ng sobra. Okay, sobra-sobra. Okay, so tignan natin guys ano naman yung magiging action mo dito sa connection na to. Oh my God, nakakatuwa kasi King of Swords, naging matalino ka na. Kumbaga, hindi ka na rin guys mabilis magtiwala kahit kanino. Sobra na yung pagiging guarded mo guys. Yun lang talaga guys yung naging epekto sa inyo. Para bang sabihin natin hindi naging maganda kasi
na-trigger ka eh. Hindi ka na ganun kabilis magtiwala um, sa lalaki or sa babae, mga nagiging karelasyon mo or sa mga lumalapit sa inyo. Kasi guys, parang feeling mo, pare-parehas na lang sila guys, na gagamitin ka. Pwede kasi guys, ayun nun, tignan mo ha, yung nararamdaman mo sa kanya, Knight of Pentacles, sinungaling siya, manggagamit siya, siguro nagbigay ka talaga sa kanya or sinuportahan mo to eh. Okay? Titignan natin ha, ano yung magiging outcome? The Devil, naging toxic kasi all out ka sa taong to. Okay? Binigay mo lahat. Siguro nga guys, pinagkatiwalaan mo pa to pagdating sa pera. Baka niloko ka mismo ng person mo. 'Di ba? Minahal mo kasi siya eh. May nakikita kasi ako guys, money involved dito. Okay? Mararamdaman mo ba't parang ang bilis maubos ng pera sa kanya. Tapos, kung ikaw ay may pinagkatiwala sa kanya na business, sa pinapakita sa akin guys, siguro, hindi nag-grow. Okay? Tignan natin. Two of Pentacles, 'di ba? Kinapos ka talaga. Kumbaga, tinipid mo yung sarili mo. Wag lang siyang matipid, no? What I mean, tinipid mo yung sarili mo. Wag ka lang magkulang sa taong to, guys. Queen of Cups, alam mo, handa mong patawarin tong taong to. Okay, tignan mo, Queen of Cups ka rito eh. Nauunawaan mo pa rin kung bakit nangyari sa kanya to. Okay, sobrang napaka-understanding mong tao, guys. Pero ito nga, guys, ang magiging action mo once na walang mangyari dito. Magiging matalino ka na. Okay, so sa side mo, malakas ang Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Ayan, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin guys, saan napatungo itong relasyon nyo na to. Kasi parang may gamitang nangyari. Okay. Titignan natin. Saan napatungo itong relasyon na to, Spirit Guide? Saan po patungo? Oops. Saan po patungo ang relationship na to? Ang bigat lang guys na tong card na to. So, meron tayong, oh my God. Ayan na guys. Sorrow, heartbreak, divorce, separation, loss, and ending. So, may natapos. Maring kasal kayo ng person mo at may third party involved. Okay? Sabi ko nga sa inyo guys, isa ka sa nagiging option na person. So, siguro, may nakita siya guys na mas may opportunity siya dun sa isa. Mas pinili niya yun guys. So, I think, inabando na ka talaga ng person mo. Ayan, nagkaroon ng hiwalayan, na-stuck ka sa sitwasyon kasi mas pinili ng person mo yun. Yung third party niya, no? Okay, so titignan natin guys. Ano pa? Meron tayong Queen of Cups. Actually guys, sobrang napaka understanding mong tao. Siguro kasi may family kayo. Kaya willing ka pa rin natanggapin tong taon to. Sobrang fresh pa yung nangyari guys. Yung iba sa inyo guys, ayan, mukhang nilanamnam mo pa, no? Nilanamnam mo pa yung mga nangyari na pambebetray sa inyo na tong taong to. Sobrang hirap na hirap ka dun sa pangyayari guys. Yung iba sa inyo guys, sa healing process pa kayo. Hoping pa kayo na maayos kayo ng person mo. Tignan natin si person. Five of Cups, disappointment, loss, hurt, sorrow, regret, and depression. So, nahihirapan din yung person mo. Kumbaga, eto na guys yung mangyayari in the near future, no? Hoping ka pa rin, mapapatawad mo pa rin siya kasi ikaw naman ay loyal, faithful ka talaga sa person mo. Pero tumatak na talaga sa isip mo na ginawa ka niyang third party or kung ikaw yung legal, para bang na-feel mo na parang ikaw na yung third party. Kahit na ikaw naman yung legal. So, ito na yung energy ni person. Okay, pwede nangyayari na siya ngayon or pwedeng, hindi naman siya guys matatapos ngayong taon na to. Pwedeng months lang, no? Makakaramdam siya na to. Matinding regret. Disappointment pagdating sa sarili niya. Regret, panghihinayang. I think may nangyari guys. Hindi sila nag-work ng third party. Di ba? Hindi rin naging maganda yung pera niya. Maaaring iniwan ka ng person mo dahil sa pera. Okay? Akala niya magiging maganda yung buhay niya doon. Mas pinili niya yun eh. Iniwan ka niya. Pinili niya yung ambisyon niya. Okay? Lahat ibinigay mo dito. Dumating ka sa point na wala talaga ikaw tinira para sa sarili mo kasi binigay mo lahat sa taong to. Grabe yung sacrifice mo dito pero hindi ka pa rin guys na-appreciate ng person mo. Okay? Tignan mo na lang guys Medyo naging gahaman yung person mo talaga.
naging gahaman talaga siya dahil sa pera. Okay? Kakahabol niya sa stability, guys. Kahit mali, ginawa niya. Okay? Tingnan natin ano mangyayari, guys. Passion. Oh, may magmamahal pa sa'yo, guys. Parehas kayo ng nararamdaman. New person, nakikita ko rito. Five of Pentacles, nakikita ko na hindi naman ganun kaganda yung pera mo. Pero, tanggap nitong taong to, no? Ng new person. Okay? May ups and down din, pero mahal ka nitong taong to, guys. Kasi, hindi ganun ka-stable yung pera mo, pero minahal ka ng taong to. Okay, meron tayong the devil. Iba sa inyo, guys, may trauma ka sa past na madadala mo sa taong to. Okay, siguro hindi mo basta-basta mapo-first itong love na ibibigay or i-offer na itong taong to. Pwedeng nag-try ka na mag-entertain, pero talagang ayan, 'di ba? Mahal mo talaga si person. And si person mo, guys, sa energy niya, nag-hold back po siya. Matinding regret yung nararanasan niya. Bakit niya 'to ginawa? Parang feeling niya hindi siya 'yon nung ginawa niya 'yon. Okay? Iniwan ka niya nung panahong walang-wala ka. Okay? Parang iniwan ka niya, inabandonan niya yung pamilya niyo dahil lang sa ambisyon niya, para lang sa stability niya. Ngayon sa nakikita ko, guys, napaka-toxic ng relationship ng person mo ngayon sa third party. Tingnan natin ano ba naging buhay niya doon sa third party. Okay, naging buhay niya sa third party. Eight of Pentacles. Okay, nagkaroon naman daw, guys, ng give and take. Ibig sabihin, nag-work naman yung relationship nila. Okay? Eight of Pentacles nag-work naman. Okay, hayan. Napakaganda nga nung pera nila that time. Okay? Pero titignan natin, bakit siya nagkakaroon ng disappointment? Okay. 'Di ba? Ibig sabihin, si person mo, guys, walang natira sa pera niya, kakapatunay niya sa sarili niya, pinatunayan niya yung sarili niya dun sa pamilya nung third party, parang binuhay niya buong pamilya nun. I think kinapos talaga siya kasi Six of Pentacles eh. Okay? Marami siya, guys, responsibility si person mo. Siguro naubos yung pera niya. Kasi yung connection nila, guys, nung third party, umikot lang sa pera. Okay? Ayan. Ayan na. Nagkakaroon na sila ng sumbatan, guys. Okay? Kaya siya babalik sa inyo. Kasi nagkakaroon na sila, guys, ng sumbatan dito. Hindi na, guys, healthy. Grabe, no? Siguro nasa it si person. Nasa it tong person na to. Tignan natin, guys, ay malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Mensahe sa'yo ng person mo. I know I mess up everything. Ibig sabihin, siya talaga ang may gawa ng kasalanan. Siya yung sumira ng pamilya nyo. Okay, na relasyon nyo. Maganda yung pagsasamahan, yung samahan nyo eh. Kaso sinira niya. So, eto, guys, yung person mo, feeling ko, nalinlang to eh. Okay? Yung iba sa inyo, guys, nararamdaman mo na parang biglang nagbago si person. Siguro, ito ay nagamitan ng ng gayuma or baka dinasalan. Something like that. Kasi, tingnan nyo naman, yung energy, wala namang love doon. Okay? Wala siyang nafe-feel na love doon. Baka na lang to, guys, na manipula. Okay? I am grateful for the spiritual lesson. So, marami natutunan sa itong person na to. I love you. Diba? Mahal ka talaga ng person mo kahit napakatindi ng kasalanan ginawa niya sa inyo. Siguro, guys, yung pagmamahal niya sa inyo dati na nawala, para bang namahinga lang yung pagmamahal na yun eh. Okay? Natulog lang yun. And ngayon, guys, nagigising na naman siya sa katotohanan na ikaw pala talaga yung gusto niya kahit na nagawa niya to sa inyo. Okay? So, meron tayong you came closer than anyone. Ibig sabihin, wala na siyang ibang malapitan kundi ikaw. Ikaw yung unang taong ikaw yung unang taong pumapasok sa isip niya na pwedeng makatulong sa kanya. Diba? So, once na bumalik siya, guys, sumbatan nyo, nasan siya nung kailangan kanya? Nasan siya nung kailangan mo siya? Ngayon, nung kailangan kanya, nandyan ka lang. So, unfair naman yun. Bigyan nyo ng leksyon, guys. Diba? So, ayan, guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Hanggang sa muli. Ayan. Bukas po ulit. God bless and love you all. Thank you.